Ngano bang magkaluyan? Ngano bang maguon? Ngano bang amingawon? O nga mo pauling nga kauban ko man siya, higala ko man siya. Nakita niya ang langgam, labi pa ako niya. Nakita niya ang langgam, labi pa ako niya. Nag-awit ako karon, nag-awit kay Lepre, kay nakita niya ang langgam, labi pa ako niya. Dili malis ang kamo, matud pa ni Jesus, og magsalig kaniya. May dako kang balon, tabangan ikaw niya. Bisan pagmaluyan, nakita niya ang langgam, labi pa ako niya. Nakita niya ang langgam, labi pa ako niya. Nag-awit ako karon, nag-awit kay Lepre, kay nakita niya ang langgam, labi pa ako niya. Kung ako panulayon, tabunan sa dagom, kundi makaawit, mawadag paglaom. Mudul ako kaniya, ayun ako ra. Nakita niya ang langgam, labi pa ako niya. Nakita niya ang langgam, labi pa ako niya. Nag-awit ako karon, nag-awit kay Lepre, kay nakita niya ang langgam, labi pa ako niya. Nag-awit ako karon, nag-awit kay Lepre, kay nakita niya
pa ako niya. Magandang umaga po muli sa lahat ng ating mga tagapakinig ng ating Morning Manna Devotional. At ngayon pong umaga ay meron tayong isang panibagong pag-aaral na gagawin na ito po ay isa pa rin sa mga mirakulo o kababalaghan na ginawa ng Panginoon when He was on earth. Subalit bago po natin simulan ang pagbasa, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, lumalapit po kami sa inyo tanging-tangi sa umagang ito upang ipagkaloob sa inyo ang aming taos-pusong pasasalamat. Dahilan sa inyong kabutihan, dahilan sa inyong walang sawang pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Salamat po sa buhay, lakas at mabuting kalusugan. Salamat po ng oras na ito ay inyong inilaan para sa amin na pakinggan ang inyong banal na tinig. Salamat ng marami sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay meron pang isa na atin pong pag-aaralan, isa sa maraming himala o di kaya mirakulo na ginawa ng Panginoon nung siya ay narito sa lupa. At ang atin pong pag-aaral ay masusumpungan sa aklat ng Lucas Kapitulo 8, talatang 43 hanggang 48. Na narito po ang story ng isang babae who was in trouble. Malalaman po natin at matutuklasan ang kanyang karanasan na this woman was in desperation, but she was determined because she knew that deliverance is coming to her. Kaya nga't ang tanong ngayon umaga ay, ano ang kinalaman ng kanyang karanasan sa atin pong buhay, sa araw-araw na tayo po ay nabubuhay sa lupang ito? So atin pong simulan ang pagbasa sa aklat ng Lucas Kapitulo 8, talatang 43. At ang sabi po, "And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. So narito po ang isang babae, mga kapatid, na meron pong karamdaman. Siya ay dinudugo, sakit ito ng mga babae. For how many years? 12 years. So she was totally what? Desperate, mga kapatid ko. Sa talatang ito, ipinakita sa atin kung ano ang pinagdadaanan, ano ang problema, ano ang nagbibigay ng stress sa babaeng ito, sapagkat meron siyang karamdaman na hindi mapagaling o di kaya ay walang kagalingan. Kanyang ginugol na, ginastos ang kanyang mga pera, mga kapatid ko, sa pagpapagamot, subalit all was no avail. Not only that her disease is incurable, not only that she spent all her money, she was also what? Ceremonially unclean as far as the law of the Pharisees are concerned. So dito ho natin makikita, mga kapatid, na she was physically what? Desperate. Ang kanyang kalusugan ay bumigay na, ang sabi ay wala ng kagalingan ang kanyang karamdaman. She was financially desperate. Ang kanyang pera, ang kanyang inipon, ang kanyang pag-aari na isanla na lahat, ginastos sa kanyang pagpapagamot, subalit wala rin nangyari, naubos na ang kanyang inaasahan. And she was spiritually desperate. What does it mean? Because she could not enter the temple. So dito ho, mga kapatid, ay inilalarawan ng babaeng ito na may karamdaman na ang lahat ng tao ay hiwalay sa ating Panginoon. Ano ang ibig sabihin? Physically,
dahil ang tao ay nagkasala, we are moving toward to what? To the result of our sin. And that is what? Physical death. Financially, money cannot buy what? Goods, or they cannot buy what we need. And spiritually, because our sin separates us from the Lord. Maalala po ba ninyo ang sabi ng Isaiah 59 verse 2 na ang kasalanan ang siyang nagpahiwalay, nagpalayo sa atin pong Panginoon? So narito ho ang isang babae, mga kapatid, na sa tatlong bahagi ng kanyang pagkatao ay naging dahilan upang siya ay malungkot, malumbay, panghinaan ng loob, because she has nothing more to be what? To be proud of herself, simply because of what she is what? Going through. So ang sabi po ng talata, siya ay merong karamdaman for how many years? 12 years already, mga kapatid. But I would like to tell you, despite of her desperation, she was also, this woman is what? Determined. Determinado ang babaeng ito. Saan siya determinado? Basahin nga po natin ang talatang 44. She came up behind him, that is Jesus, and touched the edge of his cloak or of his garment, and immediately her bleeding what? Stopped. So narito ho ang isang babae, in the eyes of men, she is what? Hopeless. She is helpless. Everything has gone, mga kapatid, sa kanyang sa kanyang buhay. And yet, hindi siya nawalan ng ng pag-asa. Meron siyang tinatanaw. She has been hearing about this man, a miracle worker, a great physician. Never yet that she had met this man. Jesus is the name. That's why ang sabi po ng talatay, she is determined. She came up behind Jesus. You see, dahil maraming mga tao ang naroon, ang mga alagad ay kasama ng Panginoon, lahat ng uri ng tao ay naroon, lahat ng dala nilang sakit, problema, at hirap sa buhay ay naroon, mga kapatid. O ang sabi po ng talata, she came from behind and what? Touched the border of Jesus' garment. Oh, we praise the Lord. Sana maging ganito ang kalagayan ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Anuman ang ating kalalagayang physical, mental, financial, maging sa spiritual, wag sana tayong mawalan ng pag-asa, wag sana tayong mawalan ng loob, bagkus ay lagi nating tanawin that one day there will be a what? A healing, a hope na ipapagkaloob sa atin. The woman was determined. Determinado siya. She knows that there is always what? A way for her na siya ay gumaling sa kanyang kalagayan. She came from behind and touched the border of his what? Jesus' garment. Pansinin po ninyo, mga kapatid, na narito ang isang babae ay meron siyang pag-asa, meron siyang pagtitiwala, meron siyang pananampalataya. She had been hearing about Jesus, mga kapatid, na marami na siyang pinagaling, marami ng mga tao na inalinhan ng masamang espiritu na kanyang napalayas, marami na ang natulungan, marami na ang mga taong walang pag-asa na kanyang binigyan ng pag-asa. All these things she heard about this man, Jesus. That's why she was determined. She came from behind. Galing siya sa likuran. Hindi siya doon sa harapan, mga kapatid. Alam mo ba ninyo ang dahilan? Sapagkat ayaw ng mga alagad na maabala ang Panginoon. Ayaw ng mga alagad na maistorbo ang Panginoon, kaya nga't sinamantala niya yung pagkakataon na sa anumang paraan ay makalapit at mahipo man lang ang alin. You see what kind of faith this woman had?
Not even talking to Jesus personally. Kundi ang kanyang hinawakan lamang yung damit na laylayan ng damit ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Ang dahilan ay because she was what? She will be discouraged from coming to Jesus. Alam mo ninyo, mga kapatid, ganun ang tao. Nasa halip na tayo na sama-samang pare-parehas tayong Kristiyano, pare-parehas tayong mananampalataya, instead of us supporting one another, instead of us what? Encouraging one another, strengthening one another, what we tend to do, my dear friends, is what? We become a stumbling block. We what? We become a discouragement to other members of the church. Hindi lumalakas ang kalooban ng ibang mga kapatid, ibang mga kaibigan natin simply because ang lumalabas sa ating bibig ay just like what these disciples did. She was discouraged not to what? To come to Jesus. Sana mga kapatid ay wag maging ganon ang attitude ng bawat isa sa atin na sumusunod sa Panginoon. Sana ang atin pong maging attitude, mga kapatid, ay laging naglalaan tayo ng sandali na tulungan ang mga kapatid na higit na nangangailangan. Na lagi nating inuunat ang ating mga kamay sa kanila na nangangailangan. Na laging lumalabas ang mga salitang nagpapalakas, nagpapasigla, nag-i-encourage at umaakay sa kanila ng papalapit sa Panginoon. But not to discourage them to come to Jesus. They have forgotten, nakalimutan ng mga alagad ang tanging misyon, tanging layunin ng Panginoon kung bakit naparito siya. At yan ay walang iba kundi pagalingin ang mga may sakit, tulungan ang mga nangangailangan, at bigyan ng pag-asa ang mga walang pag-asa. They have forgotten that. That's why the disciples discouraged anyone to come to Jesus. Isa na doon ang babaeng ito, mga kapatid, na dinudugo sa loob ng 12 taon. Alam po ninyo, nung ang babae ay lumapit sa Panginoon at hinawakan yung laylayan ng damit ng Panginoon, ang sabi po ng talatay, she was pale, namumutla. Abay, kapag ikaw nga naman dinudugo, ano pa ang makikita sa iyong muka at sa iyong katawan? Di putla na lahat dahil wala na yung kulay pula na nagbibigay ng buhay at sigla sa tao. She came to Jesus, what? Pale, poor. Bakit mahirap? Wala na siyang pera, mga kapatid There is no way for her to what? To be able na siya ay magpagamot muli sapagkat naubos na. So para sa kanya, this is the last what? The last resort. She was pale, she was poor, and she was pitiful. Kahabag-habag, kaawa-awa, mga kapatid. Sana ito ang nakita ng mga alagad sa mga taong ganito ang kalagayan. Sa halip na discourage, ay dalhin sa paanan ng Panginoon. Subalit, ang sabi po ng kasaysayan, still, she pressed what? Herself through Jesus. Talagang pinagpilitan niya, mga kapatid, sumiksik siya sa dami ng tao na hindi na mapansin tuloy ng mga alagad kung sino yung alin, yung humipo sa laylayan ng damit ng ating Panginoon. Yun ang kanyang determinasyon. Determinado siya because she knew that at the last resort, this man called Jesus is the only way that can what? Restore back her what? Condition in life. Siya'y sumiksik at ang sabi po ng aklat ng Marcos, Kapitulo 5, talatang 28, ang sabi ng babae, kung may hipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, that is more than enough. You see the kind of faith,
my brothers and sisters, na ang babaeng ito ay meron, maging ang damit ng Panginoon ay magbibigay ng kapangyarihan, pag-asa sa Kanya na gumaling at bumalik ang dati niyang buhay at kalagay. If only I can touch His clothes. Mga kapatid, everything of Jesus ay meron pong kapangyarihan, mga kapatid. Ang Kanyang salita, maging ang Kanyang damit, ang sabi naging dahilan para manumbalik ang dating kalagayan ng babae. Simply because wala nang ibang pinagtiwalaan ang babae sa panahong yun, kundi tanging ang Panginoon na lamang. Lahat ng kaparaanan ay Kanya nang ginawa para lamang gumaling sa kanyang karamdaman, subalit wala. Ang tao, hindi siya nabigyan ng pag-asa. Ang kanyang pera ay hindi naging dahilan para madugsungan pa sana ng malakas at malusog ang kanyang pangangatawan. Mga minamahal kong mapatid, ang karanasan ng babaeng ito ay sana'y maging karanasan ng bawat isa sa atin. Na sa halip na ang Panginoon ay ilalagay natin sa huli kapag ang lahat ng ating ginawa ay walang kabuluhan, doon pa lang tayo lalapit sa Panginoon. Huwag nawang mangyari. Bago natin puntahan ang tao, bago natin asahan ang tao, manong atin munang ilapit ang ating sarili sa Panginoon. Isang guni sa Panginoon. Alamin kung ano ang nais at layunin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ilagay natin ang Panginoon na prioridad ng ating buhay, hindi doon sa huli. Ilagay natin ang Panginoon, the best sa lahat sa atin pong buhay, mga kapatid. If only I can touch what? The hem of His garments. Oh, what a determination. Oh, what a faith this woman had. Talatang 45 at 46. The woman was desperate, but she was determined. Tignan nga ho natin kung ano ang naging bunga ng kanyang determinasyon. Talatang 45, sundan po ninyo ako. Who touched me? Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. Talatang 46, but Jesus said, someone touched me, I know that power has gone out from me. Hindi alam ng mga alagad because they were so busy about so many things that they could not what? Notice who touched Jesus, but my dear friends, Jesus knows what you are going through in your life. Jesus feels what you are feeling. That is what we call what? Compassion. Kahabagan ng Panginoon, mga kapatid. Meron siyang puso na yung nararamdaman ng tao ay kanyang nararamdaman. Yung pangangailangan ng tao ay kanyang naintindihan. Kaya nga't ang sabi ng Panginoon, who touched me? Hindi alam ng Panginoon kung sino ang humipo sa Kanya. Alam niyang may humipo, mga kapatid. Subalit nais niyang subukan sa mga alagad. Kung meron silang pagmamalasakit sa mga taong higit na nangangailangan ng tulong na dapat dalhin sa Panginoon. But nobody knew. They were what? They were close to Jesus, the disciples, and yet they never knew who touched Jesus. Ang sabi ng Panginoon, because I could feel it. Nararamdaman ko. At yung aking kapangyarihan, naramdaman ko na lumabas, umalis sa akin, ang sabi niya. Kaibigan, damit pa lang yan ng Panginoon na kapag hinawakan natin ng hawak ng pananampalataya, merong kagalingan, merong katugunan, merong kasiguruhan,
at merong katuwaan sa atin pong mga puso. Sabi ng talata, someone touched me. I know that power has gone out from me. So narito mga kapatid, yung desperasyon ng babae ay hindi naging dahilan sa kanya para magmukmuk na lamang at hintayin na lamang niya ang isang araw na siya'y bawian ng buhay, bagkus sa siya ho ay nagpatuloy. Determinado siya. Alam niya na isang araw darating ang kasagutan sa kanyang hinihiling. Alam niya na isang araw ay darating ang pag-asa. Alam niya na isang araw ay babalik ang kanyang dating kalagayan. At siya nga naman, sa mga talatang atin pong binasa, ang kanyang determinasyon, ang kanyang pananampalataya ay nagbunga sa kanya ng kagalingan at kaligtasan. Her deliverance came from contact with Jesus. Alam po ninyo ang ating kasiguruhan, ang ating kapayapaan, kapanatagan sa panahon ng COVID-19 will only come if we are always, day after day, in contact with Jesus. It was a touch of what? It was a touch of faith na kanyang in-exercise ang kanyang pananampalataya na nagbunga ng kanyang kagalingan, mga kapatid ko. Kaya nga, ang tugon ng Panginoon is what? Who touched me? Ang Panginoon po ay laging sensitive sa pangangailangan mo at sa pangangailangan ko. Kung ang Panginoon ay merong ganyang pakiramdam sa pangangailangan ng tao, walang dahilan na hindi tayo laging lumapit sa Panginoon. Kung sa akin ka lalapit, mabibigo ka. Pero ang Panginoon ko, ang Panginoon natin, kailanman hindi tayo bibiguin. So maliban na ang babaeng ito ay nakaranas ng desperasyon, subalit siya ay determinado at merong pananampalataya, ang naging bunga ay ang kanyang kagalingan, ang kanyang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanyang kasalanan, at nagkaroon siya ng panibagong buhay at pag-asa. Sundan po ninyo sa talatang 47. Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been what? Instantly healed. Kita po ninyo mga kapatid, kanyang ipinahayag ang dahilan kung bakit siya lumapit at kanyang ipinahayag din sa mga tao ang kapangyarihan ng Panginoon na ibinigay sa kanya. Dahilan sa kanyang pananampalataya, mahipo lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon. Siya ho ay gumaling at nanumbalik sa kanyang dating kalagayan. Bagaman siya'y nanginginig, nangangatal, subalit ang kanyang patutuo, mga kapatid, sa kapangyarihan ng Panginoon ay nanatiling matibay. Sinabi niya sa kanya at sa mga alagad na siyang alin? Na siya ang humipo, mga kapatid. She declared to the crowd what had happened. Hallelujah. Praise be to the name of God. Ang kanyang salita ay lumaganap. Only one in the crowd, my dear friends, whose words are known today. Ang salita ng babaeng ito, if only I can touch the hem of his garments, na ito ho ay kumalat sa buong sanlibutan, na ito ay nalaman ng lahat ng mga tao, just having that kind of faith, mga kapatid, maging laylayan lang ng Panginoon, ang meron tayo na mabigyan ng pagkakataon na mahawakan
ang lahat ng bigatin natin sa buhay ay mawawala. At kung sakaling may mga bigatin man tayong daladala, alalahanin natin na hindi tayo nag-iisa. Merong Panginoon araw-araw na umaalalay at pumapatnubay sa atin, mga kapatid. Only one in the crowd whose words are known today. The testimony of that what? Babae at ang salita ng Panginoon sa kanya. In touching Jesus, she was able to touch others. Sana ganun tayo, mga kapatid. Nananalangin ako na kung natanggap natin, naranasan natin, nadarama natin ang patuloy na kalinga, pag-aaruga, pagmamalasakit, kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, araw-araw, sa kabila ng ating pinagdadaanan, why don't we also extend our hands and let others be touched by your testimony, by my testimony about the goodness and kindness of God. Magpatuloy tayo lagi, mga kapatid, na lumapit sa ating Panginoon. Pigilin man tayo ng ating mga magulang. Pigilin man tayo ng ating mga kamag-anak. Pigilin man tayo ng ating hanap buhay. Magpatuloy tayong lumapit sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Come as you are. Come as I am with all my needs in life. At hindi tayo itatakwil ng Panginoon. Huwag natin papakinggan ang mga taong mapagduda. At huwag natin papakinggan ang mga taong mapagpuna, mga kapatid, sa ating kalagitnaan, sa ating kapaligiran. Magpatuloy tayo sapagkat ang pag-asa natin wala sa tao. Ang pag-asa at katatagan ng ating pananampalataya ay wala sa anumang bagay, wala sa anumang pangako ng tao na atin pong naririnig, kundi ang ating pong pag-asa ay nasa atin pong Panginoon. Ang babaeng ito ay nakatanggap ng higit sa kanyang inaasahan sa kanyang buhay. Siya ay pinagaling ng kanyang pananampalataya at kapangyarihan ng Panginoon. Nawala ang kanyang sakit at dinaramdam at siya ay naging anak ng Diyos. Ibinilang inangkin ng Panginoon na isang anak. Talatang 48. Then he said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace." Mga kapatid, Jesus gives more than we ask or think. Ang Panginoon ay nagbibigay, naglalaan sa atin ng higit sa ating hinihingi at iniisip if only we come to Him each day na meron tayong pananampalataya at pagtitiwala na hindi niya tayo pababayaan. Naway pagpalain tayo ng Diyos, ito po ang aking dalangin. Tayo po'y manalangin. Minamahal po naming Ama, salamat po ng marami. Muli ay aming napakinggan at aming nasaksihan ang kababalaghan o himala na inyong ginawa sa isang babaeng wala ng pag-asa, walang kakayanan. Ginugol na ang lahat, ginawa na ang lahat ng paraan. Sa pag-asang siya ay gagaling, but still of no avail. Subalit salamat, Panginoon, sa ipinakitang halimbawa ng babae. Hindi siya nawalan ng loob, hindi siya nawalan ng pag-asa. Bagkus ang kanyang pagtitiwala, isang araw, gagaling siya, manunumbalik ang kanyang dating kalagayan. At ang kanyang determinasyon na yung Panginoon, ang nagtulak sa kanya upang lumapit sa inyo. Mahawakan lang ang laylayan ng inyong damit, siya ay gagaling na. Oh, what a wonderful faith na kanyang ipinakita sa amin ngayon umaga. At ang kanyang patutuo
kung bakit siya lumapit sa Panginoon at kung anong kapangyarihan ang kanyang naranasan. Nawa ay maging patotoo din ng bawat isa sa amin na inyong mga anak na kami ay makahipo o di kaya makapagdala ng mga kaluluwa na maranasan ang ganitong karanasan ng inyong kapangyarihan. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.